Sa baryo ng Malalimpyo, sa gilid ng palayan at sa paanan ng madilim na kagubatan, nakatira si Teresa, isang ulilang dalaga na lumaki sa ilalim ng malamig na pagtrato ng kanyang tiyuhin at tiya. Mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang dahil sa sakit na kumalat sa kanilang lugar, sa bahay ng mga kamag-anak siya napadpad. Ngunit imbes na kalinga, pang-aalipusta ang kanyang tinanggap. Bata pa lamang siya nang matutong bumangon bago sumikat ang araw. Siya ang nag-iigib ng tubig sa balon, nagsasaing, naglilinis ng bakuran, at nagpapakain sa mga alagang manok at baboy. Kapag may natirang kanin, iyon ang kanyang pagkain. Kapag wala, tubig ang kanyang hapunan. Ang kanyang tiyuhin na si Mang Doro ay may matigas na tinig at mabigat ang kamay. Ang kanyang tiya namang si Aling Cora ay matalim ang dila at laging nakakunot ang noo kapag nakikita si Teresa. Para sa kanila, isa lamang siyang pabigat, isang alaala ng kapatid na hindi nila lubos na minahal. Ngunit sa kabila ng lahat, may kabutihan pa ring nananatili sa puso ni Teresa. Hindi siya natutong magalit. Hindi siya natutong magtanim ng sama ng loob. Sa tuwing siya'y napapagalitan, yumuyuko lamang siya at tinatanggap ang kapalaran. Isang hapon, habang naguhugas siya ng mga lumang plato sa likod ng bahay, nadulas ang isa at nabasag sa batuhan. Luma na ang plato, may lamat na at kupas ang disenyo, ngunit para kay Aling Cora, sapat na iyon upang magliyab ang galit. Ano na namang kapalpakan niyan? Sigaw nito habang papalapit. Wala ka nang silbi, sisira ka pa. Napatayo si Teresa at nanginginig na humingi ng tawad. Ngunit hindi iyon sapat. Pagsapit ng gabi, habang umuugong ang hangin at nagsisimula ang mahinang ambon, itinulak siya palabas ng bahay. Lumayas ka, sigaw ni Mang Doro. Wala kang lugar dito kung puro kamalas. Isinara ang pinto sa kanyang harapan. Sa ilalim ng malamig na ulan, tumayo si Teresa na walang dala kundi isang lumang panyo at manipis na damit. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati. Ang hangin ay malamig at tila may bulong na dala. Wala siyang ibang mapuntahan. Lumakad siya palayo sa baryo, patungo sa direksyon ng kagubatan. Doon sa dulo ng landas ay may lumang punong kawayan na madalas niyang tambayan kapag nais niyang mapag-isa. Doon siya naupo, yakap ang sarili habang ang ulan ay tuluyang lumakas. Ang patak ng ulan ay sumasayaw sa mga dahon. Ang lupa ay naging malambot at mabango. Sa kabila ng lamig, may kakaibang katahimikan sa kagubatan, parang may nakamasid. Ilang sandali pa'y may narinig siyang mahinang daing. Tulong. Napahinto siya. Hindi iyon tinig ng tao. Manipis, mahina, ngunit malinaw. Lumingin siya sa paligid. Sa pagitan ng mga ugat ng kawayan, may bahagyang kumalaw. Lumapit siya kahit ang puso niya'y kumakabog sa kaba. Sa ilalim ng isang nakalaylay na dahon, nakita niya ang isang maliit na nilalang, kasing laki ng isang dangkal. Ang balat nito'y kulay lupa. Ang buhok ay parang hibla ng tuyong damo. May sugat ito sa tagiliran, tila tinamaan ng matulis na bagay. Namumula ang paligid ng sugat at nanginginig ang maliit nitong katawan. Isang duwende. Hindi siya napasigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, lumuhod siya. Sugatan ka, bulong niya. Tumingin ang nilalang sa kanya. Ang mga mata nito ay tila kumikislap kahit sa dilim. Tinugis, tinaboy, nang sakim. Mahina nitong sabi,
Hindi na nagtanong si Teresa. Tinanggal niya ang kanyang panyo at marahang pinunas ang dugo sa sugat. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, ngunit itinabon niya ang sariling katawan upang masilungan ang maliit na nilalang. Mula sa gilid ng kawayan ay may mga dahong ginagamit niya noon bilang halamang gamot kapag siya'y nasusugatan. Pinisan niya ang mga ito at marahang idinampi sa sugat ng duwende. Napangiwi ang nilalang, ngunit hindi ito sumigaw. "Pasensya ka na," bulong niya. "Ito lang ang alam kong paraan." Sa kabila ng lamig at gutom, hindi niya iniwan ng duwende. Buong gabi siyang nanatili roon, hawak ang maliit na katawan upang hindi ito ginawin. Unti-unting humina ang ulan. Unti-unting lumiwanag ang silangan. Sa unang sinag ng araw, tila nag-iba ang hangin. Ang amoy ng lupa ay naging mas mabango. Ang mga ibon ay sabay-sabay na umawit. Naramdaman ni Teresa ang paggalaw ng duwende. "Dalaga." Mahina ngunit mas malinaw na ang tinig dito ngayon. "Bakit mo ako tinulungan?" Ngumiti siya kahit pagod. "Wala na rin naman akong uuwian. Pareho tayong itinaboy." Matagal na tinitigan siya ng duwende. Sa mga mata nito'y may kakaibang liwanag. Hindi lamang pasasalamat, kundi pagkilala. Ang pusong marunong maawa ay pusong karapat dapat pagpalain. Dahan-dahang tumayo ang duwende. Ang sugat nito'y tila nagsisimula ng maghilom. "Hintayin mo ang ulan," sabi nito. At sa isang kisap mata, naglaho ito na parang usok na tinangay ng hangin. Napatingin si Teresa sa paligid. Ang lugar ay tila mas maliwanag. Ang kawayan ay mas luntian. Ang lupa sa kanyang paanan ay tila may bahagyang kinang. Ngunit pagod na pagod siya. Humiga siya sa ilalim ng punong kawayan at pumikit habang ang umaga ay tuluyang sumikat. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magpapabago sa kanyang kapalaran. Nagising si Teresa sa init ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng kawayan. Saglit siyang natuliro, inaalala kung panaginip lamang ba ang lahat. Ang ulan, ang pagtataboy, at ang sugatang duwende. Ngunit nang igalaw niya ang kanyang kamay, naramdaman niya ang tuyong dahon at ang malamig na lupa sa kanyang palad. Hindi iyon panaginip. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang katawan ay mabigat sa pagod at gutom, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Parang may naiwan na munting liwanag mula sa gabing nagdaan. Sa tabi ng kanyang kinahigaan, may isang maliit na bagay na hindi niya napansin kagabi. Isang banga. Hindi iyon naroon bago siya pumikit. Maliit lamang ito, kulay lupa, at may ukit na tila hugis patak ng ulan sa gilid. Maingat niya itong hinawakan. Magaan ito at walang laman. Naalala niya ang huling sinabi ng duwende. "Hintayin mo ang ulan." Napatingala siya sa langit. Maliwanag ang umaga at walang bakas ng ulap. Tila walang senyales na muling uulan. Wala rin naman siyang ibang pupuntahan. Pinili niyang manatili sa ilalim ng kawayan. Nilinis niya ang paligid at inayos ang ilang tuyong dahon upang gawing mauupuan. Ang banga ay inilagay niya sa gitna ng maliit na espasyong iyon, parang isang bagay na dapat bantayan. Lumipas ang maghapon. Ang sikat ng araw ay unti-unting kumupas at napalitan ng malamig na hangin ng dapit hapon. Ang gutom ay kumalam sa kanyang sikmura, ngunit tiniis niya iyon. Pagsapit ng gabi, nagsimulang kumapal ang mga ulap. Ang hangin ay naging mas malamig.
ang mga dahon ng kawayan ay nagsimulang mag-ingay sa paghampas ng hangin. At ilang sandali pa, ang unang patak ng ulan ay bumagsak sa lupa. Napatingin si Teresa sa banga. Isang patak ang tumama sa bunganga nito. Wala namang nangyari. Ngunit nang sumunod ang mga patak, 1, 2, 3, napansin niyang ang loob ng banga ay tila kumikislap. Hindi ito napupuno ng tubig. Sa halip, ang bawat patak na pumapasok ay nagiging maliliit na butil na tila pilak ang kulay. Napasinghap siya. Lumakas ang ulan. Ang banga ay unti-unting napuno, hindi ng tubig, kundi ng mga makinang butil na parang pinong perlas o pilak na buhangin. Nang huminto ang ulan, tumigil din ang pagdami ng laman ng banga. Lumapit siya at marahang kumuha ng isang butil. Sa kanyang palad, ang pilak na butil ay unti-unting tumigas at naging isang maliit na baryang kumikislap sa liwanag ng buwan. Napaupo siya sa gulat. Hindi siya agad natuwa. Hindi siya agad naniwala. Maingat niyang ibinalik ang barya sa banga at tinakpan ito ng tuyong dahon. Kinabukasan, dala ang maliit na banga, bumalik siya sa gilid ng baryo. Hindi siya dumaan sa tapat ng bahay ng kanyang tiyuhin. Dumiretso siya sa maliit na tindahan sa kabilang dulo ng kalsada. "May maitutulong po ba ako?" tanong ng tinderang si Aling Pina nang makita ang payat at maruming dalaga. "Pwede po bang ipapalit ito?" Mahinang tanong ni Teresa, sabay abot ng isang pilak na butil na muli niyang kinuha mula sa banga. Tiningnan iyon ng tindera. Kumunot ang noon nito. "Saan mo nakuha ito?" "Napulot ko lang po," sagot niya. Hindi kayang ipaliwanag ang hiwaga. Sinuri iyon ng tindera, kinagat pa nga upang matiyak. Nang makitang tunay na pilak, napalunok ito. "Marami ka pa ba nito?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ibinaba niya ang tingin. "Isa lang po muna." Tinanggap ng tindera ang pilak kapalit ng ilang tinapay at kaunting bigas. Hindi iyon ganoon kalaking halaga, ngunit sapat na upang mapawi ang kanyang gutom sa araw na iyon. Bumalik siya sa kawayan. Muling umulan kinagabihan. At muli, napuno ang banga ng mga pilak na butil. Ilang gabi ang lumipas na ganoon ang nangyari. Tuwing uulan, napupuno ang banga. Tuwing titigil, titigil din ang biyaya. Hindi niya inubos ang laman nito. Hindi rin siya nagmadali. Unti-unti niyang ipinagpapalit ang ilang butil upang makabili ng pagkain at simpleng damit. Sa paglipas ng mga linggo, nakapag-ipon siya ng sapat upang umupa ng maliit na kubo sa gilid ng palayan. Hindi na siya natutulog sa ilalim ng kawayan, ngunit hindi niya ito iniwan. Doon pa rin niya inilalagay ang banga tuwing may paparating na ulan. Ang dating ulilang dalaga na itinaboy sa gabi ay unti-unting nagkaroon ng sariling simula. Ngunit sa baryo, mabilis kumalat ang bulong. Paano siya nagkaroon ng pera? May nakita raw siyang kayamanan. Baka may itinatago. Umabot sa pandinig ni Mang Doro at Aling Cora ang mga usapan. Isang gabi, habang malakas ang ulan, may 2 aninong palihim na lumapit sa kawayan. Hindi alam ni Teresa na ang hiwagang biyaya ay malapit ng subukin, hindi ng kahirapan, kundi ng kasakiman. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Ang langit ay tila naglalabas ng sama ng loob, at ang hangin ay humahampas sa mga dahon ng kawayan na parang babala. Sa loob ng kanyang maliit na inuupahang kubo, nakaupo si Teresa sa tabi ng bintana, tahimik na nakatanaw sa dilim.
Ramdam niya ang kakaibang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may nagmamasid. Sa ilalim ng punong kawayan, nakapwesto ang maliit na banga. Bukas ang bunganga upang saluhin ng ulan. Isa-isa nang bumabagsak ang mga patak at sa bawat pagdampi nito, ang loob ng banga ay unti-unting kumikislap. Sa likod ng makapal na kumpol ng sagingan, may 2 aninong nakasilong. Sinabi ko sa iyo, dito siya kumukuha ng pera. Bulong ni Aling Cora, basang-basa ang laylayan ng saya. Tahimik ka, sagot ni Mang Doro, nakatitig sa banga. Hintayin nating umalis siya. Hindi nila alam na ilang gabi nang napapansin ni Teresa ang kakaibang galaw sa paligid. Ang mga yabag sa putik, ang mga sanga na tila sinasadyang tapakan. Ngunit hindi siya naglagay ng bantay. Hindi siya naglagay ng patibong. Sa halip, hinayaan niya ang hiwaga ang kumilos. Nang makita nilang walang lumalabas sa kubo, dahan-dahang lumapit ang 2 sa ilalim ng kawayan. Ang ulan ay patuloy sa pag-agos at ang banga ay halos kalahati na ang laman ng makinang butil. Napasinghap si Aling Cora. Ginto ba iyan? Bulong niya. Hindi ko alam pero atin na yan ngayon, sagot ni Mang Doro. Mabilis niyang dinampot ang banga. Sa sandaling nahawakan niya ito, kumidlat. Isang matalim at nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa paligid. Napasigaw si Aling Cora at napaatras. Ang banga sa kamay ni Mang Doro ay biglang bumigat, hanggang sa hindi na niya ito mabuhat. Sa isang iglap, ang makintab na pilak sa loob ay naging itim na putik. Ang kinang ay naglaho, napalitan ng mabahong amoy ng nabubulok na lupa. Ano to? Sigaw niya. Pilit inaalis ang kamay, ngunit tila dumikit ang putik sa kanyang balat. Ang ulan ay lalong lumakas, ngunit sa kanilang kinatatayuan, tila umiikot ang hangin. Ang mga kawayan ay yumuyuko, parang may galit na nilalang na nakatago sa kanilang pagitan. Mula sa dilim, may mahinang tinig na umalingaw-ngaw. Ang biyaya ay para sa pusong marunong maawa. Napayuko si Aling Cora sa takot. Hindi ito para sa sakim. Sa isang malakas na ugong ng hangin, nabitawan ni Mang Doro ang banga. Bumagsak ito sa lupa, ngunit hindi nabasag. Sa halip, bumalik ang dating kinang ng laman nito, habang ang putik sa kanyang kamay ay tuluyang natuyo at naging pulbos. Tumakbo ang mag-asawa palayo, basang-basa at nanginginig. Sa loob ng kubo, iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Narinig niya ang sigaw. Narinig niya ang yabag na papalayo. Ngunit hindi siya lumabas. Alam niyang hindi siya kailangang lumabas. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita. May sumpa raw sa ilalim ng kawayan. May narinig silang tinig sa gitna ng ulan. Ang kamay daw ni Mang Doro ay nagitim. Tahimik lamang si Teresa habang bumibili ng asin sa tindahan. Hindi siya nagkwento. Hindi siya nagpakita ng galit. Nang gabing iyon, muli siyang nagpunta sa kawayan dala ang banga. Lumuhod siya at marahang hinaplos ang gilid nito. Salamat, bulong niya. Tahimik ang paligid. Ngunit sa pagitan ng mga dahon, may saglit na kislap na tila mga matang nagmamasid. Hindi nagagalit, kundi nagbabantay. Muling umulan. At muling napuno ang banga ng pilak na biyaya. Ngunit sa puso ni Teresa, may umuusbong na tanong. Hanggang kailan siya aasa sa ulan? At ano pa ang kapalit ng hiwagang ito? Lumipas ang mga linggo na tila mas banayad ang ihip ng hangin para kay Teresa. Ang kanyang maliit na kubo sa gilid ng palayan ay naging maayos at malinis. May banig na siya. May 2 palayok.
at isang maliit na ilawan na nagbibigay liwanag tuwing gabi. Ngunit hindi niya kinalimutan ang kawayan. Tuwing makikita niyang kumakapal ang ulap sa hapon, dinadala niya ang banga sa ilalim ng punong iyon. Tahimik siyang naghihintay habang ang unang patak ng ulan ay bumabagsak, at sa bawat patak ay muli niyang nasasaksihan ang pag-usbong ng pilak na biyaya. Hindi niya ito ginasta sa luho. Hindi siya bumili ng mamahaling damit. Hindi siya nagpasikat sa baryo. Sa halip, inipon niya ang karamihan at ginamit lamang ang sapat para sa pangangailangan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-iingat, mas lalong umiingay ang bulungan ng mga tao. May lihim siyang kayamanan. May espiritu raw na sumusunod sa kanya. Hindi kaya sumpayan? Ang ilan ay naiinggit. Ang ilan ay natatakot. Ang ilan ay naghihintay lamang ng pagkakataon. Isang hapon, may kumatok sa kanyang kubo. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa labas. Payat, kulubot ang balat, at may tungkod na gawa sa kahoy ng santol. Dalaga, mahinahon nitong sabi, "Balita ko'y ikaw ang nakatagpo ng biyaya sa ilalim ng kawayan." Hindi agad sumagot si Teresa. "Marami ang naghahanap ng kayamanan," dugtong ng matanda. "Ngunit kakaunti ang marunong mag-ingat nito. Hindi ko po hinanap ang biyayang ito," sagot niya sa wakas. "Dumating lang po." Tinitigan siya ng matanda ng matagal, parang sinusukat ang kanyang puso. Ang biyayang galing sa hiwaga ay may hangganan kung hindi ito gagamitin sa tama, sabi nito. Hindi binibigay ang ulan para lamang sa iisang bubong. Pagkasabi nito, umalis ang matanda na tila natangay ng hangin. Magdamag na hindi nakatulog si Teresa. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ibinibigay ang ulan para lamang sa iisang bubong. Kinabukasan, napadaan siya sa gitna ng baryo at nakita ang isang inang namimilipit sa pag-aalala. Ang anak nito'y may lagnat, ngunit wala silang perang pambili ng gamot. Saglit siyang nagkatubili. Ang banga ay nakatago sa kanyang kubo. Ang pilak ay sapat upang mabuhay siya ng maayos sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sapat ba iyon? Tahimik siyang umuwi at kumuha ng ilang pilak na butil. Dinala niya iyon sa tindahan at ipinagpalit ng gamot. Pagkatapos ay tahimik niyang iniabot sa ina ang pakete. "Hindi ko po kayang bayaran ito," nanginginig na sabi ng babae. "Hindi niyo po kailangang bayaran," sagot ni Teresa. Nang gabing iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng kawayan, pakiramdam niya ay mas magaan ang hangin. Umulan. Ngunit kakaiba ang nangyari. Sa halip na karaniwang dami, ang banga ay napuno ng mas mabilis. Ang kinang ng pilak ay mas maliwanag, halos parang may liwanag mula sa loob. Napangiti siya. Unti-unti niyang naunawaan. Ang biyaya ay hindi nababawasan kapag ibinabahagi. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang ilan sa pilak upang bumili ng binhi. Nagpatulong siya sa ilang magsasaka upang magtanim sa bakanting lupa sa gilid ng palayan. Ibinahagi niya ang ani sa mga kapo sa pagkain. Ang maliit na kubo ay naging tagpuan ng mga nangangailangan. Hindi siya yumabang, hindi siya nagmalaki. Ngunit habang lumalawak ang kanyang kabutihan, may mga matang nagmamasid sa dilim. Sa dulo ng baryo, sa likod ng lumang kamalig, may 3 lalaking nakaupo at nagbubulungan. "Kung totoo ngang may hiwaga ang banga," sabi ng isa, "mas mabuti kung mapasa atin iyon." "Hindi tulad ni Mang Doro na nabigo," sagot ng isa pa.
may paraan para maagaw ang kapangyarihan. Sa pagitan ng kanilang mga bulong, isang malamig na hangin ang dumaan. At sa ilalim ng kawayan, ang mga dahon ay marahang kumaluskos. Tila ba may naririnig na panganib na papalapit. Hindi alam ni Teresa na ang kanyang kabutihan ay malapit ng harapin ang mas mabigat na pagsubok, hindi lamang ng kasakiman, kundi ng inggit at panlilinlang. Habang lalong nagiging sagana ang ani sa lupang tinamnan ni Teresa, lalo ring lumalalim ang kulay ng inggit sa puso ng ilan sa baryo. Ang dating bulungan ay naging mas malinaw na usapan. Ang dating pagdududa ay naging lihim na balak. Sa likod ng lumang kamalig na pag-aari ng isang mangangalakal, muling nagtipo ng 3 lalaking matagal nang nagmamasid sa kanya, sina Berto, Gaspar at Lando. Mga lalaking kilala sa baryo na laging naghahanap ng madaling pagkakakitaan. Hindi pwedeng siya lang ang makinabang, bulong ni Berto habang nilalaro ang patalim sa kanyang kamay. Hindi basta-basta ang banga, sagot ni Gaspar. Narinig mo ang nangyari kina Mang Doro. May kapangyarihan ng bagay na iyon. Lahat ng kapangyarihan may kahinaan, malamig na sabi ni Lando. Kailangan lang nating malaman kung kailan. Napag-alaman nilang tuwing umuulan lamang ginagamit ni Teresa ang banga, at tuwing gabi niya ito dinadala sa ilalim ng kawayan. Hindi nila alam kung saan niya ito itinatago sa maghapon. Hintayin natin ang pinakamalakas na ulan, sabi ni Berto. Kapag abala siya sa pagsalo ng biyaya, doon tayo kikilos. Samantala si Teresa ay walang kaalam-alam sa binabalak ng 3. Abala siya sa pag-aayos ng ani at pagtulong sa mga kapitbahay. Sa tuwing may nangangailangan, tahimik siyang nagbibigay, hindi para kilalanin, kundi dahil iyon ang nararamdaman niyang tama. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may mga sandaling hindi mapakali ang kanyang puso. Isang gabi, bago pa manumulan, nagtungo siya sa kawayan. Lumuhod siya at marahang inilapag ang banga sa lupa. Kung may panganib na darating, bulong niya sa hangin, bigyan mo po ako ng lakas. Ang mga dahon ay bahagyang gumalaw. Ang hangin ay umikot sa kanyang paligid, malamig ngunit hindi nakakatakot. Biglang kumulog. Makalipas ang ilang sandali, bumuhos ang malakas na ulan, mas malakas kaysa dati. Ang mga patak ay tila malalaking luha mula sa langit. Sa bawat pagdampi sa bunganga ng banga, ang pilak na butil ay mabilis na dumadami, halos umapaw sa kinang. Sa likod ng makapal na sagingan, nakatago ang 3 lalaki. Ngayon na, bulong ni Lando. Dahan-dahan silang lumapit. Sinasamantala ang ingay ng ulan upang matabunan ang kanilang mga yabag. Si Teresa ay nakatalikod, pinagmamasdan ang banga at ang himalang nagaganap. Sa isang iglap, mabilis na lumapit si Berto at sinubukang hablutin ang banga. Ngunit bago pa man ito mahawakan, isang malakas na hangin ang umihip mula sa kawayan. Ang ulan ay tila nag-iba ng direksyon. Umikot pa ikot sa kanilang 3. Ang lupa sa kanilang paanan ay lumambot at naging malagkit na putik. Ano to? Sigaw ni Gaspar habang unti-unting lumulubog ang kanyang paa. Ang mga kawayan ay yumuyuko at humahampas sa hangin na parang mga braso ng higante. Ang ulan ay hindi na lamang tubig, tila maliliit na karayom na kumikirot sa balat ng mga lalaking may masamang balak. Mula sa itaas ng kawayan, isang maliwanag na anyo ang saglit na nasilayan, parang anino ng maliit na nilalang na may kumikislap na mga mata. Ang pusong sakim ay hindi makakahawak sa biyayang hindi kanya. Umalingaw-ngaw ang tinig sa pagitan ng kulog.
Napatras si Berto, nadulas at bumagsak sa putik. Si Lando ay napahawak sa kanyang dibdib, tila hinahabol ang hininga. Si Gaspar ay napasigaw nang tuluyang mabalaho ang kanyang isang paa. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Teresa. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Sa halip, tinitigan niya ang tatlong lalaki na ngayon ay basang-basa at nanginginig. Hindi ko ito ipinagdadamot, mahina ngunit matatag niyang sabi. Ngunit hindi ito ibinibigay sa pamamagitan ng pagnanakaw. Unti-unting humupa ang hangin. Ang ulan ay bumalik sa karaniwang daloy nito. Ang putik ay tumigas, pinakawalan ng mga paa ng tatlo. Nanginginig silang tumayo, puno ng takot ang kanilang mga mata. Patawad, bulong ni Gaspar, hindi makatingin ng diretsyo. Walang galit sa mukha ni Teresa. Kung kailangan ninyo ng tulong, sabi niya, humingi kayo, huwag kayong magnakaw. Hindi na sila sumagot. Tahimik silang umatras at tumakbo palayo sa kawayan. Nang tuluyang mag-isa si Teresa, muli niyang tiningnan ang banga. Hindi ito nabawasan. Sa halip, tila mas maliwanag pa ang kinang ng mga pilak na butil. Sa kanyang puso may malinaw na pagkaunawa. Ang hiwaga ay hindi lamang nagbibigay ng yaman. Pinoprotektahan din nito ang kabutihan. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang ulan, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. May mas malalim na layunin ang biyayang ito at marahil may mas malaking dahilan kung bakit siya ang pinili ng duwende. Pagkaraan ng gabing hinarap niya ang tatlong lalaki, tila naging mas tahimik ang baryo. Ang mga bulong ay napalitan ng pag-iingat. Ang mga matang dati puno ng pagdududa ay ngayon ay may halong takot at paggalang. Ngunit sa puso ni Teresa, hindi iyon tagumpay. Sa halip, may bumibigat na pakiramdam, parang may darating pa ang mas malalim na pagsubok. Kinagabihan, matapos niyang iligpit ang banga at tiyaking ligtas ito sa loob ng kanyang kubo, siya'y nahiga sa banig. Ang ulan ay wala sa gabing iyon, ngunit ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang amoy ng basang lupa. Doon siya na naginip. Nakita niya ang punong kawayan, ngunit hindi tulad ng dati. Ang mga dahon nito ay kumikislap na tila pilak. Sa gitna ng liwanag ay nakatayo ang duwendeng minsan niyang tinulungan, ngunit ngayon ay wala na ang sugat nito. Ang katawan nito ay tila gawa sa liwanag at lupa, at ang mga mata ay may lalim na parang sinaunang kagubatan. Dalaga, wika nito, malinaw ang tinig. Ang ulan ay hindi lamang biyaya, isa itong paalala. Paalala po ng ano? Tanong niya sa panaginip. Na ang lupa ay may pusong marunong tumimbang. Nagbago ang paligid. Ang palayan ng baryo ay naging tuyot. Ang mga dahon ay nalanta. Ang mga tao ay naglalakad na may lungkot sa muka. Darating ang panahong susubukin ang lahat, sabi ng duwende. Kapag tumigil ang ulan, ano ang mananatili sa iyong puso? Nagising si Teresa na basang-basa ng pawis. Tahimik ang gabi. Ngunit ang kanyang dibdib ay mabilis ang tibok. Lumipas ang ilang araw na walang ulan. Ang lupa ay nagsimulang magbitak. Ang mga magsasaka ay nag-aalala sa kanilang tanim. Ang mga bata ay naglalaro sa alikabok imbes na sa basang damuhan. Kung hindi uulan sa loob ng 1 linggo, malulugi tayo, bulong ng mga magsasaka sa gitna ng baryo. Narinig iyon ni Teresa habang bumibili ng asin at langis. Tahimik siyang umuwi. Sa kanyang kubo, tiningnan niya ang banga. May natira pa itong pilak, sapat upang mabuhay siya ng maayos sa loob ng maraming buwan. Ngunit kung tumigil ang ulan, kung hindi na ito muling mapuno,
naalala niya ang panaginip. Hindi ibinibigay ang ulan para lamang sa iisang bubong. Kinabukasan, nagpasya siya. Tinala niya ang ilan sa pilak at ipinagpalit ng sako-sakong bigas at ilang timba ng tubig mula sa karatig bayan na may balon. Nagpatulong siya sa ilang kabataang lalaki upang ipamahagi iyon sa mga pamilyang higit na nangangailangan. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong ng isang matandang babae. "Dahil kaya ko pa," sagot niya. Habang lumilipas ang mga araw na walang ulan, unti-unting nababawasan ang laman ng banga. Sa bawat pagkuha niya ng pilak, may kaunting kaba sa kanyang puso. Ngunit hindi siya tumigil. Sa ikapitong araw ng tagtuyot, halos kalahati na lamang ang laman ng banga. Ang lupa ay mas tuyo. Ang hangin ay mas mainit. Sa ilalim ng kawayan, lumuhod siya at inilapag ang banga kahit walang patak ng ulan. "Kung ito na po ang hangganan," bulong niya, "salamat pa rin." Tahimik ang paligid. Ngunit maya-maya, may marahang paggalaw sa pagitan ng mga ugat ng kawayan. Isang maliit na anyo ang unti-unting lumitaw mula sa anino. Ang duwende. Ngunit hindi ito kasing liwanag ng nasa panaginip. Mas payat ito ngayon, tila may bahagyang bakas ng pagod sa mukha. "Tumutulong ka kahit nababawasan ka," sabi nito. "Mas mabigat po ang makita silang naghihirap," sagot ni Teresa. Tumingin ang duwende sa langit na tuyot at maputla. "Ang ulan ay hindi lamang mula sa ulap," wika nito. "Minsan, ito'y nagmumula sa puso." Sa sandaling iyon, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa kawayan. Isang patak ang bumagsak. Hindi mula sa ulap, kundi mula sa dahon ng kawayan na tila umiyak ng hamog. Tumama ito sa banga. At sa kabila ng walang ulan sa langit, isang pilak na butil ang nabuo sa loob. Napatingin si Teresa sa duwende. Ngumiti ito. Ang biyayang ibinibigay ng walang pag-aalinlangan ay hindi kailanman mauubos. Sa malayong silangan, unti-unting nagtipon ang mga ulap. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang tagtuyot, kumulog ang langit. Ang unang kulog matapos ang mahabang tagtuyot ay tila musika sa tainga ng buong baryo. Ang mga tao ay napatingala sa langit, hindi makapaniwalang ang makakapal na ulap ay unti-unting nagtipon sa ibabaw ng kanilang mga palayan. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan ng mga bahay. Ang mga dahon ng kawayan ay sabay-sabay na kumaluskos, parang nagbubunyi. At pagkatapos ng ilang saglit, bumuhos ang ulan. Hindi ito marahas tulad ng mga nagdaang bagyo. Hindi ito marahas na parang galit. Sa halip, banayad at pantay ang pagpatak, tila maingat na binubuhay muli ang tuyong lupa. Ang mga bata ay lumabas at nagsayaw sa ilalim ng patak. Ang mga magsasaka ay nagmadaling tingnan ang kanilang bukirin. Ang lupa na dati bitak-bitak ay unti-unting sumipsip ng tubig na tila matagal nang hinihintay. Sa ilalim ng kawayan, nakaluhod si Teresa, hawak ang banga. Sa bawat patak ng ulan na pumapasok dito, hindi lamang pilak na butil ang nabubuo. Ang kinang nito ay mas malinaw, mas buhay. Parang may kasamang init at pag-asa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadaling itago ang banga. Sa halip, hinayaan niyang makita ito ng ilan sa mga taong lumapit upang sumilong sa kawayan. "Hindi mo ba itatago?" tanong ng isang matandang lalaki. "Hindi na," sagot niya. "Hindi ito para itago." Nagtinginan ng mga tao. Tahimik na inangat ni Teresa ang banga at ipinakita ang laman nito. Mga makinang butil ng pilak na sumasalamin sa ulan. Hindi ito sumpa.
Mahinahon niyang sabi, "Hindi rin ito para sa iilan lamang. Ito'y biyaya. At ang biyaya, kapag ibinahagi, lalong lumalago." Walang nagsalita. Ang tunog lamang ng ulan ang naririnig. Lumapit inang tinulungan niya noon. "Dahil sa'yo, nabuhay ang anak ko," sabi nito. "Kung may maitutulong kami, sabihin mo." Unti-unting lumapit ang iba. "Tutulong kami sa pagtatanim. Magbibigay ako ng bahagi ng ani. Maghuhukay tayo ng mas malalim na balon. Sa gitna ng ulan, may nabuo. Hindi lamang pag-asa, kundi pagkakaisa." Makalipas ang ilang linggo, ang baryo ng Malalimpio ay tila nagbago. Ang mga palayan ay mas luntian kaysa dati. Ang mga bahay ay mas maayos. Ang mga tao ay mas madalas magtulungan kaysa magbulungan. Sa tulong ng pilak mula sa banga at sa sama-samang lakas ng mga tao, nakapagpatayo sila ng maliit na kamalig para sa mga nangangailangan. Nakapaghukay ng bagong balon na hindi agad natutuyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na si Teresa ang nag-iisa sa ilalim ng kawayan. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, may isang gabi na muli siyang nakaramdam ng kakaibang lamig. Habang pinagmamasdan niya ang ulan, napansin niyang ang tubig na pumapasok sa banga ay hindi kasing dami ng dati. May kinang pa rin, ngunit tila mas banayad. Dumarating ang panahon ng pagbabago, wika ng isang pamilyar na tinig sa likod niya. Lumingon siya. Naroon ang duwende, nakatayo sa ibabaw ng isang ugat ng kawayan. Hindi na ito mukhang sugatan, ngunit ang liwanag nito ay mas mahina kaysa noong una. "Hindi habang buhay ang hiwaga," sabi nito. "Ang tunay na yaman ay hindi nananatili sa loob ng banga." Tahimik siyang nakinig. "Tinuruan ka lamang ng ulan," dugtong ng duwende. "Ngunit ang natutunan mo, iyon ang mananatili." Unti-unting nagliwanag ang paligid sa kanyang paningin. Ang ulan ay tila bumagal, parang ang oras ay sandaling huminto. "Kapag dumating ang araw na tuluyang tumigil ang banga," sabi ng duwende, "huwag kang matakot." At sa isang mahinang kislap, naglaho ito. Sa kanyang kamay, hawak niya ang banga, mas magaan kaysa dati. Sa kanyang puso, may kakaibang kapanatagan. Dahil ngayon, alam niyang ang ulan ay hindi na lamang nanggagaling sa langit. Ito'y nagsimula na ring umagos mula sa mga puso ng mga taong natutong magbahagi. Dumating ang panahon ng ani na higit na masagana kaysa sa nakasanayan ng baryo ng Malalimpio. Ang palayan ay tila gintong dagat kapag hinahaplos ng hangin. Ang kamalig na kanilang itinayo ay napuno ng sako-sakong palay, at ang bagong balon ay hindi na basta-basta natutuyo. Hindi na lamang si Teresa ang may hawak ng pag-asa. Ang buong baryo ay natutong tumindig ng magkakasama. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, may isang bagay na tahimik na nagbabago. Tuwing umuulan, dinadala pa rin ni Teresa ang banga sa ilalim ng kawayan. Ngunit napapansin niyang hindi na ito napupuno tulad ng dati. Ang mga pilak na butil ay mas kakaunti. Ang kinang ay mas banayad. Isang gabi, habang marahang bumubuhos ang ulan, inilapag niya ang banga at tahimik na naghintay. Isang patak, 2 patak, 3. May ilang pilak na butil na nabuo, ngunit hindi ito umabot sa kalahati ng dating dami. Hindi siya nalungkot. Sa halip, marahan siyang ngumiti. "Marahil ito na ang sinasabi mo," bulong niya sa kawalan. Sa likod ng mga dahon, may bahagyang liwanag na sumilay. Lumitaw ang duwende. Hindi na kasing ningning, ngunit malinaw ang anyo. "Natuto ka na," sabi nito. "Hindi ko na po kailangan ng napakarami," sagot ni Teresa.
Tumingin ang duwende sa baryo sa di kalayuan, sa mga bahay na may ilaw, sa kamalig na may laman, sa mga taong hindi na nagbubulungan kundi nagtatawanan. Ang hiwaga ay hindi ibinibigay upang manatiling hiwaga, wika nito. Ito'y tulay lamang. Tahimik na bumagsak ang huling malakas na patak ng ulan. Tumama ito sa bunganga ng banga. At sa sandaling iyon, nabuo ang isang pilak na butil na mas maliwanag kaysa sa lahat ng nauna. Hindi ito tulad ng iba. Mas buo ang hugis, mas malinaw ang kinang, tila may sariling liwanag. Napatingin si Teresa sa duwende. Iyan ang huling patak, sabi nito. Pagkatapos nito, hindi na mapupuno ang banga. Walang panghihinayang sa kanyang mukha. Salamat, bulong niya. Hindi kami ang dapat mong pasalamatan, sagot ng duwende. Ikaw ang nagturo sa ulan kung saan ito dapat bumuhos. Unti-unting naglaho ang liwanag ng maliit na nilalang hanggang sa ang natira na lamang ay ang mahinang paggalaw ng mga dahon ng kawayan. Natapos ang ulan. Tahimik ang gabi. Tinignan ni Teresa ang banga. Sa loob nito ay ang nag-iisang makinang butil, ang huling biyaya ng hiwaga. Maingat niya itong kinuha at inilagay sa kanyang palad. Sa kanyang paghawak, hindi ito naging barya. Sa halip, nagliwanag ito at dahan-dahang nahati sa maliliit na sinag na tila alikabok ng bituin. Lumutang ang mga iyon sa hangin at naglakbay patungo sa baryo. Pumasok sa mga bubong, sa mga palayan, sa balon. Parang pinagpala ang bawat sulok. Naiwan sa kanyang kamay ang isang simpleng butil ng palay. Ginintuang payak, walang kinang ng pilak. Napangiti siya. Kinabukasan, itinanim niya ang butil na iyon sa tabi ng kawayan. Hindi na niya dinala ang banga sa ilalim ng ulan. Sa halip, inilagay niya ito sa loob ng kanyang kubo bilang alaala, hindi ng yaman, kundi ng aral. At habang lumilipas ang mga araw, ang butil na itinanim niya ay sumibol ng mas mabilis kaysa sa iba. Lumaki ito, namulaklak, at namunga ng sagana. Hindi na mula sa hiwaga ang kanyang kasaganaan, kundi mula sa lupang inalagaan, sa mga taong tinulungan at sa pusong hindi natutong magdamot. Ngunit sa bawat pag-ulan, kapag kumakaluskos ang kawayan sa malamig na hangin, tila may mahinang tinig pa ring bumubulong. Na ang tunay na biyaya ay hindi kailanman nauubos kapag ito'y nagmumula sa kabutihan. Lumipas ang mga buwan matapos ang huling patak ng ulan na pumuno sa banga. Hindi na muling nagliwanag ang loob nito at hindi na rin umasa si Teresa na mangyayari pa iyon. Ang banga ay nanatiling tahimik sa sulok ng kanyang kubo, isang paalala ng nakaraan, hindi ng pangangailangan. Sa tabi ng kawayan, ang itinanim niyang ginintuang butil ng palay ay hindi lamang sumibol. Ito'y naging kakaiba sa lahat ng pananim sa paligid. Mas matibay ang tangkay nito. Mas makintab ang dahon. At nang ito'y mamunga, ang mga butil ay mas buo at mas mabigat kaysa sa karaniwang ani. Napansin ito ng mga magsasaka. Anong binhi iyan? Tanong ni Mang Lito habang pinagmamasdan ng punla. Isang regalong itinanim ko, sagot ni Teresa na may ngiti. Hindi niya itinago ang punla. Sa halip, hinintay niyang mahinog ang mga butil nito at ipinamahagi niya ang ilan sa mga kapitbahay. Subukan ninyo, sabi niya. Itanim natin ng sabay-sabay. Hindi lahat ay naniwala agad, ngunit ang ilan ay sumubok.
At nang sumapit ang panahon ng pag-aani, ang mga palay na mula sa punlang iyon ay mas sagana. Mas matibay sa hangin. Mas hindi agad tinatabla ng peste. Unti-unting kumalat ang binhi sa buong baryo. Hindi na nila kailangang umasa sa hiwaga ng pilak. Ang lupa mismo ang naging sagana. Ngunit sa pagdating ng kasaganaan, may dumating na panibagong pagsubok. Isang araw, may dumating na mga dayuhan mula sa kabilang bayan. Mga mangangalakal na nakarinig ng balita tungkol sa pambihirang ani ng Malalimpyo. "Bibilin namin ang lahat ng binhi ninyo," sabi ng pinuno ng grupo, "sa halagang hindi ninyo matatanggihan. Malaki ang alok. Mas malaki kaysa sa kinita ng baryo sa nakaraang taon." Nagtipon ang mga tao upang pag-usapan ito. Ang ilan ay natukso. "Kung ibebenta natin, yayaman tayo agad," sabi ng isang magsasaka. "Makakabili tayo ng bagong kagamitan," dugtong ng isa pa. Tahimik si Teresa habang nakikinig. Alam niyang ang binhing iyon ay hindi basta pananim. Ito'y bunga ng aral at kabutihang ibinahagi. Kung ibebenta nila ang lahat, ano ang matitira sa baryo? Tumayo siya. "Kung ibibigay natin ang lahat," mahinahon niyang sabi, "ano ang itatanim natin sa susunod na taon?" Natahimik ang lahat. Ang yaman na mabilis makuha ay mabilis ding maubos, dugtong niya. Mas mabuting itanim natin ito sa mas marami pang lupa kaysa ipagbili ng minsanan. Nagtinginan ang mga tao. Sa huli, nagpasya silang huwag ibenta ang lahat. Nagbigay sila ng kaunting bahagi sa mga mangangalakal, sapat upang magkaroon ng dagdag na puhunan ng baryo. Ngunit itinabi ang karamihan upang patuloy na itanim at palaganapin. Umalis ang mga mangangalakal na hindi ganap na nasiyahan, ngunit walang magawa. Nang gabing iyon, muling nagtungo si Teresa sa ilalim ng kawayan. Tahimik ang paligid, walang hiwaga, walang liwanag. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang kapayapaan. Hindi na siya ang ulilang dalagang pinalaya sa ulan. Hindi na rin siya ang nag-iisang tagapangalaga ng isang mahiwagang banga. Isa na siyang bahagi ng isang baryong natutong magkaisa. Sa mahinang ihip ng hangin, kumaluskos ang mga dahon ng kawayan, parang isang mahinang palakpak. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa kinang ng pilak. Ito'y nakikita sa mga kamay na sabay-sabay nagtatanim at sa mga pusong natutong magtiwala sa isa't isa. Maraming taon ang lumipas mula nang unang bumagsak ang mahiwagang ulan sa ilalim ng punong kawayan. Ang baryo ng Malalimpyo ay hindi na tulad ng dati. Ang dating tuyong palayan ay naging malawak at masagana. Ang kamalig ay hindi na kailanman naranasang maging walang laman. Ang balon ay patuloy na nagbibigay ng malinaw at malamig na tubig kahit sa panahon ng tag-init. At sa gitna ng baryo, nakatayo ang isang mas matibay na bahay. Hindi marangya, ngunit matatag. Doon nakatira si Teresa. Hindi siya naghangad ng malaking mansyon. Hindi siya nag-ipon ng alahas. Ang kanyang kayamanan ay makikita sa paligid, sa mga batang nag-aaral sa maliit na silid-aralan na kanilang itinayo, sa mga magsasakang may sapat na ani, at sa mga pamilyang hindi na natutulog na may gutom sa tiyan. Ang banga ay naroon pa rin sa kanyang tahanan. Nakatago ito sa isang estante, malinis at walang laman. Wala na itong kinang, wala nang hiwaga, ngunit hindi niya ito itinapon. Isang hapon, may batang babae ang lumapit sa kanya habang siya'y nag-aayos ng mga binhi. "Ate Teresa," tanong nito, "totoo po bang may mahiwaga kayong banga noon
ngumiti siya. May panahon, sagot niya, na tinuruan ako ng ulan. Ulan po. Oo, tinuruan ako na ang biyaya ay hindi para itago. Kapag ikinulong mo, nawawala. Kapag ibinahagi mo, lumalago. Hindi lubos na naunawaan ng bata ang ibig sabihin, ngunit tumango ito at tumakbo palayo. Sa gabing iyon, naglakad si Teresa patungo sa ilalim ng punong kawayan. Mas matanda na siya ngayon. Mas mahinahon ang kanyang mga hakbang. Ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong liwanag na taglay ng dalagang minsang naghintay sa ulan. Umupo siya sa ugat ng kawayan at tumingala sa langit. May mga ulap na unti-unting nagtipon. Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang unang patak ng ulan. Sumunod ang ilan pa, banayad, malamig, at pamilyar. Ipinihit niya ang kanyang palad pataas at hinayaang basahin ito ng ulan. Wala siyang dalang banga. Wala siyang hinihintay na pilak. Ngunit sa bawat patak na tumatama sa kanyang balat, naramdaman niya ang parehong himig ng gabing minsan siyang pinalayas. Ang parehong lamig, ang parehong pag-asa. Sa mahinang ihip ng hangin, kumaluskos ang kawayan. At sa isang saglit na tila panaginip, may nakita siyang maliit na aninong kumislap sa pagitan ng mga dahon. Parang ngiti ng isang duwending minsan niyang tinulungan. Hindi ito nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil ang hiwaga ay natupad na ang layunin nito. Ang ulilang dalagang pinagmamalupitan ay naging haligi ng baryo. Ang biyayang nagsimula sa isang sugatang nilalang ay naging kasaganahan para sa marami. At habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa lupa ng malalimpyo, malinaw na sa puso ni Teresa ang isang katotohanan. May mga ulan na nanggagaling sa langit, ngunit may mga ulan ding nagmumula sa kabutihan ng tao. At ang ganitong ulan, kailanman ay hindi nauubos. Wakas.